napakarami nating gustong ipaglaban, Wilson. Pangunahin na yung mga major services na dapat ay nakikinabang ang ating mga mamayan. Yes, ho. Nandyan yung dapat ay mura ang kuryente. Ay, sapagkat, number one complaint ng tao yan. Sapagkat yan naman ang itinatadhana ng batas. Ginawa natin ang batas 23 years ago. Ang sinasabi doon, kinakailangan affordable ang rates ng electricity. Ganon din sa tubig. Kailangan efficient, malinis ang tubig. Ang nangyari, lalong-lalo na sa mga probinsya ngayon, Wilson, magsimula nung ang mga private companies ay nakipag-joint venture sa mga water utilities. Naging iba na. Lalong naging sablay ang pagsiservisyo. Yes, ho. Lalong-lalo na sa mga probinsya ngayon, hindi na nga malinis ang tubig. Yes, ho. Halos mahal hindi pa. na dumadaloy yung talagang dapat na dumaloy sa mga gripo, lalo pang tumaas ang taripa ng tubig, Wilson. Yes, ito yung hindi dapat mangyari sa ating bansa. Natin. Ano pang nakikita niyong katiwalian sa politika, sa sistema natin sa gobyerno na aayusin niyo sa Senado, ho? Ang unang-una kasing Wilson, ay yung oversight function ng Congress. Maganda. Both houses, oversight. Senado o Kamara. Ang ibig sabihin ba ninyo niyan, sir, tinatawag na check and balance, sir? Hindi yung checks and balances lang, kung hindi yung direkta na pagtingin dun sa pagpapatupad dun sa mga batas na ginawa namin. Ibig sabihin, kailangan matutukan sa pamamagitan ng pagtawag sa mga agencies o departamento na may kinalaman sa pagpapatupad ng mga batas na ginawa ng dalawang kapulungan ng Kongreso, kung ito'y natutupad, kung ang implementation nito ay sang-ayon dun sa kanilang layunin. Yes, ho. Kagaya ng sinasabi ko kanina, Wilson, yung EPIRA ay isang batas ng kuryente na ginawa noong 2001. Yes. Paano yung pagpapatupad nito? Hanggang ngayon ay sinasabi nila affordable. After 23 years, tayo ang pinakamahal sa buong Asya. Ibig ko sabihin, hindi natupad yung layunin ng batas. So kailangan patawag mo lahat yung mga yan. Lahat ng may kinalaman doon sa pagpapatupad ng layunin ng batas. Huwag kayo nga alis sa araw na ito, magmi-meeting tayo, kailangan malaman ng taong bayan bakit hanggang ngayon ay yung layunin ng batas ay hindi nagagawa. Wala pa. Sa sakahan, halimbawa. Bakit napakarami nating mga batas na magaganda? Katulad nung isang batas na naggagaranti ng presyo ng palay. Bakit nawala yon? Katulad nung batas na naggagaranti ng mga makina, makinarya, o mga equipment na gagamitin sa ating sakahan. Tayo na dapat ang gagawa. Wala na dapat mag-i-import. Bakit nawala yung batas na yon? Meron din tayong batas na dapat dedicated yung mga areas na pagtatamnan natin. Kahit anong mangyari, huwag niyong iibahin yun. Ano nangyari? Nire-classify ang mga lupa, kinonvert ang mga lupa, ginawang ganito, ginawang subdivision. Paano mangyayari sa batas natin kung nasasalaula? Meron tayong batas din na 25% ng loanable funds ng bangko, mapa-private, mapa-public, dapat ipautang mo sa farmers and beneficiaries sa agrarian reform. Ilang percent, 25%. sir? Dapat sa mga bangko. Lahat ng bangko. Alam mo ba kung anong average na ibibigay lang doon sa mga 4% per annum? 4%. So, hindi ba sablay yan? Gusto kong ipatawag lahat yung mga hensya na yan. Kasi executive department sila Wilson, gawa na tayo ng gawa ng batas. Yung iba talaga'y magaganda. Kasama ko sa gumawa ng batas Hindi magaganda. sinusunod. Paano yung implementation? Paano yung pagpapatupad? Ibig mo sabihin, nagkagasta-gasta tayo, naghintay ng maraming panahon para gumawa ng magagandang batas? Para bang mga damit at mga sapatos na magaganda, nilagay mo lamang sa cabinet, ayaw mong gamitin. Ano mangyayari doon? Lulumutin lang, masisira. Yung mga layunin nila ay para sa tao. Para sa serbisyong maganda para sa tao. Bakit tayo mong ipatupad ng sang-ayon doon sa layunin? Yun ang gusto kong bulat-latin. Yun ang gusto kong tawagin silang lahat. Kasi kahit na marunong kang gumawa ng batas, pagkatapos mo namang ginawa, hindi mo naman ipatutupad ng maayos. So yung pagpapatupad ng maayos kasing halaga ng paggawa ng kung hindi man mas mahalaga kaysa sa paggawa ng batas. Yun ang gusto ko sabihin. Ay, magaling. Alam niyo,
Sa dami na nababasa natin sa balita about political proposals, yun, implementation pala ang isang malaking problema. Oo, puro sila pangako. Ito yung gagawin ko, ito yung gagawin Yes, ko. Oo nga, nagawa nga niya. O, paano yung pagpapatupad nun? Binantayan niya ba? O, kamukha ng halimbawa, yung PNP law natin, Wilson. Ito Yes, sir. maliwanag na. Ano ba yung sinasabi ng batas ng PNP? Yung sir. pulis, Oho. yung pulis, kasama na yung kanilang chief PNP, Oho. dapat nasa labas kayo, nasa field kayo. Oho. Because of the patrolling function of the policemen, hindi kayo dapat nasa kampo. Ang tanong ko sa iyo, Yes, sir. kung ang layunin ng batas ay para yung mga pulis ay nasa kalsada, sa lahat ng sa public, sa field, Yes, sir. bakit meron silang kampo? Ano ibig sabihin nun? Oho. Hindi ka dapat magkampo. Yung siguro, yung nando sa opisina ninyo, mga Yun lang. non-police employees. Mga secretarial, Mga secretary, office mga staff. clear Yes. office staff, pero yung mga pulis, hindi dapat nandun sa kampo. Alam mo ba kung ilan ang nasa kampo ngayon? Ilang percent ho, sir? 80% na nasa kampo. Kaya pala- 20% ang nasa labas. Kaya pala lumalaki sila sa katawan nila. Lumalaki Nasa yan kampo. tiyan. Yes. O, pero anong nangyayari sa paligid natin? Kaya pala Nasisecure ba natin ang protection at seguridad ng ating mamamayan? Kaya pala masama Hindi na exit naman order. natutupad. Hindi natutupad ang layunin ng batas. Kaya- Sa labas kayo lahat kanya. Yung Oho, visibility, kailangan nandiyan kayo. Eh, bakit 80% nasa kampo? Sagutin mo ako dyan. Grabe. Kaya pala, sir, Oo. sa health issue, may complaint yung mga ibang sektor ho. Yung bilyon-bilyon na pera sa PhilHealth, ililipat daw sa gobyerno, nagagalit ang mga obispo, nagagalit yung mga ibang NGO. Anong pananaw ninyo? May kaso sa Supreme Court pa to stop it. Eh yun nga, may kaugnay din na naman sa pagpapatupad eh. Puro Oho. sa pagpapatupad ang pinag-uusapan natin. Yes, sir. Yung PhilHealth, Yes. kasiguruhan yan sa kalusugan ng lahat ng mamamayan. Oho. Kaya nga nagtalaga tayo ng pondo para ganun tugunan. Para sa ganun, sa lahat ng pangangailangan pangkalusugan, pangmedisina ng ating mga kababayan, pang-ospital, kahit papaano'y matutukan. Oho. Eh bakit? Itanong natin sa kanila, bakit inipon ninyo yung pera na yan? At pagkatapos hindi nyo nagasta, ang daming utang ng PhilHealth sa mga ospital na dapat sana nakatutok sa pangangailangan pangkalusugan ng mamamayan, ba't nyo inipon yan? At pagkatapos, isosoli nyo sa treasury? Saan ka naman nakakitang ganun? Eh para sa tao talaga yun eh. Itinakda ng Kongreso yun para sa, hindi para sa kung ano-ano. Oho. Ito'y para sa kalusugan, distinguido yun. Ganun ang ibig sabihin na, alam mo, Yes, sir. itemize. Ibig sabihin, huwag mong aalisin dyan. Huwag mong iibahin ang qualification niyan. Huwag mong iibahin ang pagkagamit niyan. Nakalagay lamang dyan sa pangkalusugan. O paano ang pagpapatupad? Sablay na naman. Tama, tama. O yung kooperatiba. Oho. Anong koneksyon ng pagpapatupad? Paano mong ipatutupad yung Oho. cooperative law na nagawa? Oho. Alam mo, yan ang pinakamatandang batas sigurong alam ko eh. Ah, Palagay ko oho. 40 years ago, Oho. yung Cooperative Act ay nagawa na ng ating bansa. Mayroon na noon. Ano yung layunin? Ano yung layunin? Palagi ako doon sa layunin, Yes, Wilson. sir. eh. Yes, sir. The object and declared policy of the law Yes, sir. ay strengthen yung ating mga cooperative sapagkat sila'y nasa forefront nung pagpapalakas ng ating economy. Malaking bagay sila. Hindi sila pwedeng itsapuera. Ang laki ng gagampanan na role ng mga cooperative sapagkat yan ay nakadikit sa pangkabuhayan ng ating bansa. Productivity, ipataasin mo. Yes, sir. Paano makakaganap yung cooperative, yung ating opisina ng cooperative, magkano ba yung budget niya? Kulang pang-regulate. May regulatory function, meron pa siyang promotion function. Sa regulatory lang, hindi niya na kayang regulate dahil wala, kung konti ang pondo niya, paano niya ipopromote ang interest ng cooperative? Sa makatwid, pati yung interest ng cooperative movement in this country, Oho. hindi napapansin. Sapagkat yung pagpapatupad, walang nagbabantay, Wilson. Nakita mo? Lahat nito may kaugnayan sa pagpapatupad o hindi pagpapatupad ng mga batas na ginawa namin. Kami pong dapat na gawin, unang-una, tama naman po na dapat ay i-amend yung ilang bahagi ng EPIRA. Lalong-lalo na po yung section na kung saan ay pinayagan po yung mga distribution utilities na magkaroon ng pagmeme-ari
doon sa mga generation companies. Sa aking palagay po, ay merong conflict of interest doon eh. Halimbawa po, kung ang isang distribution utility, meron siyang pagmimay-ari kung ng ilang porsyento, halimbawa sa stockholding, nung gumagawa ng kuryente, nangangahulugan, mas gusto niya doon bumili. Hindi siya bibili doon sa isang kumpanya na wala siyang interest doon. Halimbawa, kung yung wala siyang interest, mas mura halimbawa ng piso per kilowatt. Eh, mapipilitan siyang bumili doon sa kanyang kaalyado kasi meron siyang interest doon eh. Kaya yung pong pinag-uusapan natin, kung sabihin nila ay competitive selection process, hindi po masyadong natutupad yun eh. Paano ka magkakaroon ng tinatawag na competitive selection process? Eh alam mo na, kailangan bumili ka doon sa pinsang buo mo eh. Kasi meron kang pag-aari doon eh. Yung interest mo uunahin mo. Pero kung wala yung provision na yon, baka sakali na yung competition manaig. Ilang beses pong nabanggit sa EPIRA yung salitang competition, kung alam po ninyo. So, Yes. kasi po masyado pong naaabuso itong tungkol sa inquiry in aid of legislation. Yes. Ano po ba ang Oo. ano po ba yung tamang Ba't ang daming proseso? hearing? At kasi Ba't ilang parang buwan na? masyado pong kaya marami po sa mga resource person po, it's either binabanata ng personal, katulad na nangyari kay VP Sara, Oo. or either talagang pinapahiya Kalokohan na. po talaga sila. So, Ginagawang ano po ba teleserye. talaga ang rules Oh, yan. sa ganyan po? Congressman, ang ganda yung Congressman. ginawa niyo ha. Nagulat ako. Dinepensa niyo. Ang nakakalungkot po kasi, Office of the PP. ito po, sasabihin ko sa inyo yung totoo. Kaya ako nalulungkot. Dapat po kami sa Congress, kami po sa Kamara, sa Senado naman ay hiwalay na kapulungan yun. Yes, Sana mas marami sa amin, kung hindi man dapat kami lahat, alam namin kung ano yung regulasyon namin. Dapat aralin namin yung aming mga tuntunin. Apat po kasi ang functions ng isang senador o kaya congressman. Ano po yung apat? Una po, yung sinasabi ko sa inyo, paggawa ng batas. Okay. Yung pangalawa po ay yung inquiry in aid of legislation. Kasangkot din po yung sa paggawa ng batas. Kapag binabalangkas po yung batas at nahihirapan siyang kumpletuhin, pwede siyang kumuha ng mag-hearing para makakuha ng resource person para tulungan siya kumpletuhin yung balangkas ng batas. Pangatlo po, ito yung oversight na sinasabi ko. Patawag mo lahat ang departamento na nakakalimot do sa layunin ng batas para siguro mapatupad natin na mabuti. Pang-apat, ito po yung constituent function. Dalawin mo naman yung mga constituent mo, baka kung ano, may kinakain pa po ba kayo? Ito yung apat. Ngayon, ang tanong mo, yung in aid of legislation, ba't ang tagal? nakasangkot do sa paggawa. Na ano po nila eh, nakukumpuse po sila eh. Yung in aid of legislation, sa salita pa lang, pantulong sa paggawa ng batas. Sabi po ng Korte Suprema, meron pong limitasyon yun eh. Hindi pwede Dapat magpalabas ka ng legislative purpose. Yun ang isang limitasyon. Yes. Dapat may maliwanag na balangkas ng batas na nasa isip mo na. Kaya ka nagpatawag ng mga resource persons para tulungan ka kompletohin yung nakabalangkas na batas. Hindi political lynching. Hindi ibig sabihin nung tanong ka na ng tanong, kakatas ka lang gagawa ng batas. Hindi po gano'n, walang direksyon yun eh. Pagkatapos sabi niya, yung karapatan ng mga tao ang tatawagin mo para mag-appear sa sa kapulungan mo, in aid of legislation, proteksyonan mo yung karapatan niya. Wala na pong proteksyon ng mga resource persons ngayon eh. Ano po yung mga proteksyon ng batas? Sabi kung ayaw niya, sagutin niyo. Huwag mo siyang pipilitin. In-invoke niya yung halimbawa, yung right to privacy. Constitutional right yun eh. At saka Right naman of incrimination. Pagkatapos, sabi ng Korte Suprema, lahat ng itatanong mo, kailangan may pertinency doon sa subject matter of inquiry. Of the law. Yes, sir. Meron ka kasing panukalang batas eh. Nakabalangkas na. Lahat ng itatanong mo, dapat konektado doon sa pagbabalangkas mo ng batas na yon. Doon lamang sa pagkompleto mo ng balangkas na yon. Itatanong mo, boyfriend mo ba yan? Asawa mo ba yan? Bakit pareho kayo ng kulay ng damit? Oo nga. Anong pangalan ng nanay mo? Boyfriend mo ba yan? Meron tingnan po ninyo yung Quadcom. Napansin niyo po ba kung ba tayo ako sumama dyan?
Oh, Wala po akong nakitang legislative purpose. Ang sabi ng Constitution, sabi ng Korte Suprema, there should be a legislative purpose. Yun po yung limit. Kailangan tanungin natin, asan po ba yung binabalangkas ninyo para lang malaman namin na talagang totoo yung ginagawa nyo, na hindi lang kayo fishing expedition. Hindi lang kayo nagmimina ng ebidensya. ang sabi ni Senator Amy kanina, bullying na daw ginagawa sa iba. Nabubuli nga po sapagkat sasabihin ng isa, pwede po bang hindi ko nasagutin yun? Dapat sana pinayagan mo. Sapagkat ang tinatanong mo, wala namang kaugnayan sa gusto mong isagot niya dahil wala kang legislative purpose. Hanggat wala po kayong nakabalangkas na legislative measures, wala po kayong karapatang magtanong o tumawag ng legislative inquiry in aid of legislation. Maliwanag Ang galing. po yan.